Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Dahil sa takot, sumigaw siya ng malakas habang pinagbabaril ang kakaibang babaeng pumatay sa kanyang kasamahan. Kung saan tinamaan sa paa, at tiyan at sa iba pang party ng katawan, ngunit tila dumura lamang ito ng dugo, at habang tumatalsik ang dugo nito ay tinitigan ng babae ang lalaking sundalo mula sa Aegis ng seryoso. Kaya kanyang napagtanto na walang epekto ang mga baril sa kanya, kaya siya ay takot na takot habang nanginginig ang buong katawan. Di nagtagal ay biglang hinawakan ng babae ang ulo ng sundalo na kanyang ikinagulat, pagkatapos ay pinaikot ito ng walang kahirap-hirap. At itinapon ito sa may gilid. Bago pa man makapagpaputok ang dalawang sundalo, ay biglang may sumulpot na isa pang kakaibang lalaki sa kanilang harapan. Pagkatapos ay sumugod ito ng napakabilis at hinawakan sa mukha ang dalawa. Sabay wasiwas ng kanyang mga kamay na naging dahilan ng pagtilapon ng dalawa papunta sa kanilang mga kasamahan. At agad nilang sinalo ang dalawang sundalo na nawalan ng malay. Pagkatapos ay biglang may humawak sa kanilang ulo, hindi man lang nakapag-react ang dalawa sa sobrang bilis. Pagkatapos ay pinag-untog ang ulo ng dalawa na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Sabay tingin sa iba pang miyembro ng Aegis. At sabay-sabay silang umatake na ikinatakot ng mga tauhan ng Aegis. Walang awa nilang pinagsisipa at pinapatay ang mga miyembro ng Aegis gamit ang kanilang mga lakas. Pagkatapos ay sabay-sabay ulit silang sumugod sa mga natitira pang miyembro ng Aegis. Kaya sumigaw ang isa sa mga sundalo na paputokan sila, kahit na alam nilang walang epekto ang mga baril sa kanila. Nakita ni Diane at siya iyon ang nangyayari, ganap na natalo ang mga miyembro ng Aegis. Habang tinitingnan nila ang mga kakaibang taong iyon, lalong namamangha si siya iyon, kaya hindi itinatanggi ang saya sa kanyang mukha, habang si Diane ay nakaramdam ng labis na kawalan ng katiyakan. Ang mga taong iyon, masyado silang delikado, hindi ako makapaniwala sa gobyerno, at nagawa nilang ilihim to sa amin. Habang pinag-iisipan ito ni Diane, lalo siyang nagalit kaya ikinuyom niya ang kanyang mga kamay. Kung hindi dahil sa nangyari ngayon, hindi na niya malalaman ang pagkakaroon ng grupong ito. Pagkatapos ay agad na inutos ni Jiang Yol sa kanyang driver na oras na para umalis, na agad namang sinang-ayunan ng driver. Kaya agad niyang tinapakan ng accelerator at pinatakbo ng mabilis ang sasakyan at nilampasan ang mga sasakyang nakaharang sa intersection. Pagkatapos ay lumiko sila sa isa pang intersection at biglang tumalikod si Jiang Yol at sinabi sa kanila na hindi nyo na kailangan mag-alala. Nasa Guangwa muna tayo. Ang Blue House ay nasa paligid lang ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi ay biglang may nadaanan na isang bomba ang kanilang sasakyan. Kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog mula sa ilalim. Kaya biglang umangat ang likod ng kotse. Habang ang mga tao sa loob dumanas ng matinding panginginig. Sa lakas ng pagsabog ay tumilapon ito palayo ng nakabaliktad at bumagsak ito ng tuwid. Pagkatapos ay nakaramdam sila ng kaunting pagkahilo dahil sa nangyari. Biglang nanlaki ang mata ng dalawa habang si Xiaoyan ay seryoso lang na nakatitig sa harapan, kaya napagtanto ng lahat na tila may naghihintay sa kanila sa harapan. Biglang lumapit ang isang pares ng mamahaling makintab na sapatos habang binabanggit ang pangalang Baek Xion at Tak Seyang. Kung hindi pa ipinanganak ang dalawang ito, buhay pa sana ang baby boy kong si Changsu. Bumalik tayo, kalahating oras na ang nakalipas, sa isang pagpupulong ni Li Joyang at ng kanyang mga kaibigan, inihayag niya na pagkatapos patayin ang lahat ng mga bastard na yon, lahat tayo ay aalis sa bansang ito. Nang marinig na napakanipis ng plano, kinailangan ni Kim Sang-pil na magsalita para makagambala, sinabi niyang buhay pa si Tak Seyang. Biglang kumunot ang hitsura ni Joyang nang marinig ang sinabi ni Sang-pil, ipinaliwanag niya na karamihan sa mga tao ay natunaw ng tinamaan ng maraming white phosphorus munitions. Ngunit kay Tak ay walang nakitang sign na natunaw. Ang pagpatay sa bastard na yun ay napaka-imposible. Kaya biglang natahimik si Joyang. Kaya sa sobrang galit ikinuyom niya ang kanyang kamay at sinabing, kung ganoon ang kaso, ako mismo ang papatay kay Baek Xion. At ipakita ang bangkay sa mamamatay tao na pumatay sa aking anak. Pagkatapos marinig ni Joyang ang mga plano ni Sang-pil, ay hindi na siya tumutol at hinayaan niya na lang ito sa kanyang mga plano. At pagkatapos ay dumiretso na sa kanyang sasakyan at agad na binati ng kanyang driver at ipinaalam sa kanya na ang kanyang pribadong jet ay nakahanda na para sa pag-alis. Ngunit naguguluhan ang kanyang isip dahil hinayaan niyang gawin ng kanyang kaibigan na si Kim Sang-pil mag-isa ang kanyang kagustuhang patayin si Baek Xion.
At bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan merong nadaanan na isang bomba ang kanilang sasakyan at sumabog ito. Sa lakas ng pagsabog ay tumilapon ang kanilang sasakyan, at buti na lang nasa maayos ang pagbagsak nito sa lupa, ngunit nakaramdam pa rin sila ng pagkahilo. Bigla silang nagulat dahil sa harapan nila may isang lalaking naglalakad puno ng galit ang kanyang mukha. Determinado na patayin si Baek Shayon, sa di kalayuan nagtatago si Kang Yon sa gilid ng haligi ng gusali. Maingat niyang sinusubaybayan ang nangyayari sa kanyang harapan, makikita na huminto ang kotse sa harap mismo ng Blue House, ngunit maraming mga sundalo ang nakaharang sa kanilang daraanan. Biglang lumabas si Kim Sang-pil kasama niya ang buong miyembro ng IGs. Na ikinagulat ni Kang Yon, napapamura na lang siya dahil di niya alam ang kanyang gagawin dahil nasa loob ng sasakyan si Dean at Shayon. At biglang nagsalita si Sang-pil, gusto kong patayin niyo lahat ng tao na nasa loob ng sasakyan. Kaya agad na pinaputukan ng grupong IGs ang sasakyan na nasa kanilang harapan, ayon sa utos ng kanilang pinuno. Tuloy-tuloy silang nagpaputok upang mabutas ang bulletproof layer sa labas ng sasakyan. Kinailangan ni Dean na iyuko ang ulo ni Shayon pababa para maiwasan ang mga bala na tumatagos sa kanilang sasakyan. Sa di kalayuan, nakita ito ng mga spiya ng Hapon na kanilang ikinagulat, ano ang ginagawa nila? Sino ang mga taong nagpapaputok na yan, balak ba nilang patayin si Baek Shayon? Kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na agad na kumilos at hulihin si Baek Shayon bago pa mapatay ng mga hayop na yon. Habang si Kang Yon ay naguguluhan, iniisip niya kung kailangan na bang baguhin ang kanilang plano. Kaya bigla siyang nagtaka dahil sa di kalayuan nakarinig siya ng mga tunog ng sasakyan. Nang siya ay lumingon, nakita niya ang 4 na puting sasakyan na mabilis na tumatakbo na may layunin na hulihin si Baek Shayon. Kaya sinabi ni Yulia sa kanyang mga kasamahan na once mahuli nila si Baek Shayon, saka lang nila makokontrol si Tak Se-young. Ang unang bagay ay alisin ang lahat ng mga hadlang sa daraanan natin. Mabilis na tumatakbo ang sinasakyang kotse ng mga taga-Russia patungo kina Baek Shayon. Ngunit agad na napansin ni Sang-pil na may paparating na mga puting sasakyan. Kaya agad na umungal si Sang-pil at sinabing, wala akong sama ng loob sa inyo. Kailangan ko lang patayin si Baek Shayon, ang asong iyon. Nang matapos na siyang magsalita, agad niyang pinaputok ang kanyang baril patungo sa kotse, habang patuloy siyang nagpapaputok, patuloy din humahakbang pasulong ang kanyang mga paa. Sabay-sabay na nagpapaputok ang buong IGs, makikita ang umuulan na bala sa papunta sa kanilang sasakyan. Makikita din ang mga tao sa loob, makikita sa kanilang mukha ang takot habang nakayuko. Pasimpli itong tiningnan ni Shayon na may galit na ekspresyon. Sa sobrang galit ni Sang-pil, paulit-ulit nitong binibigkas ang salitang mamatay habang nagpapaputok ng baril. Mapapansin ang isang helicopter sa itaas, may isang figura na bumaba galing sa helicopter. Mula sa itaas malinaw na nakikita at naririnig ni Se-young ang nangyayari sa ibaba. Mahinang sambit ni Se-young habang bumubulosok pababa, sino ka sa palagay mo? Sumisigaw ba siya ng mamatay? Sa wakas napansin siya ni Sang-pil. Ngunit bago pa siya makapag-react ay agad na pinutol ni Se-young ang dalawa niyang kamay. Natigilan siya saglit para bang huminto ang oras. Ilang segundo bago niya napagtanto na naputol ang kanyang braso, nakita niya na lumilipad ang kanyang mga braso, ang isa ay nakahawak pa rin sa kanyang baril, parang ikaw, kahit alam mong masakit ayaw mo pa rin bumitaw. Binuka niya ang kanyang bibig ng dahan-dahan, pagkatapos sumigaw siya ng napakalakas. Dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Kaya bigla siyang napaluhod sa lupa. Nang makita ng lahat ang eksena ni Kim Sang-pil na gumuho, napagtanto ng lahat na ang kasalukuyang sitwasyon ay bumalik sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Nagulat ang lahat nang makita nilang lumabas ang malaking figura ni Se-young, tanging si Shayon lang ang ngumiti na parang hinulaan niya ang lahat. Dumiretso siya sa labas ng sasakyan at buong pagmamahal na tinawag si Se-young. Natigilan siya saglit nang marinig ang pamilyar na boses, kaya dahan-dahan siyang lumingon para tingnan. Nakita ni Sadamaru Satoshi ang lahat ng kaganapan sa ibaba, at kinumpirma niya buhay nga talaga si Tak Se-young. Kaya naggangalit ang kanyang mga ngipin dahil dito, kailangan mahuli si Baek Shayon kahit anong mangyari. Bigla siyang nakarinig ng mga tunog mula sa himpapawid kaya agad niya itong tiningnan. Biglang nanlaki ang kanyang mata dahil sa kanyang mga nakita. Lumipat tayo kung saan nakatayo lang si Se-young, sa tabi niya makikita si Sang-pil na nanginginig habang napapakagat sa kanyang mga ngipin at sinusubukang tiisin ang sakit. Biglang tinawag ni Se-young ang pangalan ni Sang-pil.
Habang namimilipit sa sakit, sinubukan niyang lumingon habang napapamura sa sakit. Kaya hinamon ni Seyaong si Sangpil na sabihin ulit ang kanyang mga sinabi kanina. Sino ang sinabi mong papatayin mo? Kahit na siya ay natatakot, pinagpapawisan ang buong mukha, pinilit niya pa ding sabihin, "Tak, hayop ka," kaya napapakagat na lang siya sa kanyang mga ngipin, dahil sa mga oras na to wala na siyang magagawa. Kaya dali-dali niyang tinawag ang kanyang mga tauhan. Anong ginagawa niyo diyan mga baliw, bilisan niyo at patayin ang bastos na ito. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa kanyang sinasabi, napansin niya ang paparating na mga helicopter, kung saan pagmamay-ari ng US Army. At hindi lang isa kundi maraming sasakyang panghimpapawid ang lumilipad. Ipinaalam ng mga Amerikano sa lahat ng nasa ibaba na mabilis na ibaba ang kanilang mga armas at sumuko. Kung hindi nila ito gagawin, isa sa alang-alang natin itong isang gawa ng terorismo, at ayon sa mga prinsipyo ng alyansa ng US at Korea, barilin sila kaagad. Gulat na gulat si Sangpil kaya hindi siya makapagsalita. Patuloy na naririnig ng kanyang mga tainga ang mga tunog ng mga Amerikano sa itaas. Kung tatanggapin mong sumuko ngayon, dadalhin ka namin pabalik sa iyong bansa at sasailalim sa investigasyon. Hindi alam ni Seyaong kung bakit sila nagpakita dito sa oras na ito, ngunit wala siyang pakialam, habang ang matandang si Kim Sangpil ay galit na galit sa sandaling iyon. Tumingin siya pasulong at kahit papaano ay nakita niya ang kayumangging buhok na babae na si Baek siya iyon na nakahawak sa kanyang ulo. Pagkatapos bigla itong tumawa na parang demonyo. Si Sangpil ay mapait na umungal at tinawag ang pangalan ni Seyaong at siya iyon at malakas niyang sinisigaw, "Mga demonyo kayo, papatayin ko kayong dalawa." Habang siya ay patuloy na nagsasalita, bigla na lang may dumaan sa kanyang leg at makikitang mabilis na pinutol ni Seyaong ang ulo ni Sangpil. At sinabing walang ibang mamamatay kundi ikaw. Mabilis na lumipad ang ulo ni Sangpil at nahulog sa harap ng kanyang mga tauhan. Nakita nila ang putol na ulo ng kanilang pinuno na naglalabas ng dugo mula sa bibig. Na kanilang ikinatakot. Tahimik silang nagsiksikan habang nakatingin kay Seyaong na hindi naglakas loob na magsalita. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon na tapusin ang lahat ng magulang ng mga salarin. Bigla siyang tumingala at nakita ang isang helicopter na papalapit sa kanya. Lumapag ito sa harap ni Seyaong. Na ikinagulat ng mga taga-Aegis, sa isip nila sino kaya itong taong ito. Biglang nagpakyut sa kanila si Han Jae-han at sinabing, "Hi, kamusta kayong lahat?" sabay kamot sa kanyang ulo. Sa oras na yon, lumabas ng sasakyan si Seyon at nagtaas ng kamay para tawagin si Seyaong. Masaya siyang tinatawag ang pangalan ni Seyaong. "Seyaong, nandito ako." Nagulat si Jang Yeol sa mga aksyon na ginawa ni Seyon habang si Dian ay kalmado lang na nakaupo dahil alam niyang gagawin yun ni Seyon. At agad na napansin yun ni Seyaong kaya dali-dali siyang tumalon papunta sa harap ni Baek Seyon. Tumingin siya sa kaibigan na puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Isang ngiti ang namumulaklak sa mukha ni Seyon pagkatapos ay sumugod siya para yakapin ang kanyang kaibigan, hinayaan ang kanyang noo na hawakan ang matigas na abs ni Seyaong, napapikit ng mahigpit. Mahina niyang sinabi sa kaibigan, "Pagkatapos ng lahat, salamat sa Diyos dahil buhay ka." At agad na sumagot si Seyaong ng oo. At pahabol na sambit ni Seyon, may isa pang problema. Na ipinagtataka ni Seyaong. Ang mga magulang ng mga bastos na yun ay planong tumakas sa ibang bansa sakay ng eroplano. Malamang nasa private jet na sila ngayon. Hindi pinansin ni Seyaong ang sinabi ni Seyon bagkus sinabi lang niya kay Seyon. "Bakit ka nandito?" Kaya agad na sinabi ni Seyon na, "Ako ba? Papunta ako sa Blue House kasama si Dian." Narinig ni Dian na binanggit ang kanyang pangalan, kaya agad siyang bumaba ng sasakyan at nagtanong sa mahinang boses kung, "Kamusta ka na? Ang tagal na simula ng huli tayong nagkita." Ngunit hindi sumagot si Seyaong at tinitigan niya lang ito. Samantala sa di kalayuan ang mga espiya ng Russia tahimik na nunood sa kanila, isa sa mga tauhan ang nagtanong kay Yulia, "Ano ang gagawin natin?" Kaya sinabi ni Yulia na maghintay sandali. Na ikinalito ng kanyang mga nasasakupan. Tumalikod si Yulia para sabihin sa kanila, "Ngayong nandito na si Tak walang silbi ang ating mga taktika. Ako mismo ang nakasaksi sa totoong lakas ni Tak Seyaong." Pagkatapos nakita niya ang mga fighter jet na lumilipad sa kalangitan, na pagmamay-ari ng US Army. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at isinusumpa ang mga tusong bastardo na yon. Kaya lumingon siya sa kanyang tauhan at tinawag si Eddie. Na agad namang sinabi ni Eddie ng, "Ano yun boss?" Kaya sinabi ni Yulia, "Tulungan mo akong marinig ang usapan nila Tak Seyaong."
na agad namang sinang-ayunan ni Eddie at sinabing ipapaayos ko kaagad. At makikita ang ilang kalalakihan sa isang mataas na gusali, kung saan sinabi ng isang lalaki na, ang Russia ay hindi umuusad, marahil mayroon silang iba pang plano. Kaya sinabi ni Satoshi sa kanyang mga tauhan na, gusto kong harangin mo ang kanilang mga komunikasyon at alamin kung ano ang kanilang ginagawa. Sinabi ng kanyang tauhan ang tungkol sa planong pag-atras. Ngunit sinabi ni Satoshi na manatili muna sa kanila posisyon. At sinabi ng kanyang tauhan kung magpapatuloy ito, maaaring lahat tayo ay mahuli. Kaya sinabi ni Satoshi na nabigo na tayo sa misyon. Hindi na tayo babalik sa Japan ng ganito. Tuloy tayo hanggat may makukuha tayo dito. At sa iba pang gusali makikita ang ibang grupo ng mga espiya, sinasabi ng lalaking itim ang bubok na sa oras na umalis tayo ng gusali ay maaaring ito na ang katapusan para sa atin. Mabuting manood ng pagkakataon na makakuha ng isang bagay mula sa sitwasyong ito. Siya si Michelle, isang agent mula sa French. Mula ngayon isaalang-alang ang iyong sarili na mga mersenaryo, huwag mo nang isipin na umuwi. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.